So hello guys, good evening. This is Tonton Motovlog. At ngayong gabi ay babiyahe tayo mula Laguna papunta ng Oriental Mindoro. So nireset na natin yung ating trip meter from trip 1 at yung trip 2 ng 0 para malaman natin kung gaano nga ba kalayo at kung gaano katipid ang Dominar 400 mula San Pedro, Laguna papunta ng Balatasan, Bulalakaw, Oriental Mindoro. So buksan lang natin tong Spotify para makapagpatugtog tayo ng magandang music habang bumabiyahe gamit yung ating Freedcon Intercom na KY Pro. At ayun lang, so see you guys later. One eternity later. Ano po? Eh? 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 So ang proseso guys, pagpasok ninyo ng Batangas Port, magbabayad kayo ng terminal fee na worth 65 pesos per rider. So wala po akong back ride, so 65 pesos po ang aking binayaran. Ang pagkakalam ko plus 30 per head. So kung ilan kayo, yun ang madadagdag doon sa babayad din nyo sa terminal fee. Pagkatapos nyan, diretso kayo dito sa inspection para i-check kung kayo ay meron ng ticket from a terminal fee at kung saan kayo papunta. So inalam lang po ng mga security dito kung saan kayong destination papunta para ma-guide kayo kung saan kayo pupunta or sasakay. So yan, after nyan, pipila tayo dito sa papunta ng Calapan. So bumili tayo dito ng ticket worth 1,400. So kasama na po dyan ang motor at ako na rider. So kapag meron kayong back ride, ang pagkakalam ko is plus 540 para sa back ride. So yun lang, at ito, diretso na tayo dun sa ating sasakyang barko na Starlight dahil saktong-sakto yung aking dating na halos ilang minuto lang ay baalis na yung barko. So ang pagkakamali ko lang dito ay lumampas ako ng liko kasi ang akala ko yung barko ay nandun pa sa kabilang bay. So ayan, bumalik tayo para dito tayo sumakay sa kabilang bay. At ayan, i-check lang po ng guard kung meron na tayong ticket dito sa barko bago tayo sumakay. So ang total na ginastos natin is 1,400 plus 65 pesos. So ang total niyan is 1,465. Sa konsumo natin sa gas dito sa Dominar 400 ay umaabot ng 26 to 27 kilometers per liter. So yung pag-uwi ko guys ay dahil sa negosyo na aking kailangan asikasuhin at dala-dala ko yung ilang materyales para sa maintenance dahil nga medyo mahirap maghanap or mag-angkat ng mga pyesa na mga kailangan doon sa ating water filling station. So ayan, bumiyahe tayo at ang biyahe na to ay saglit lang para lang talaga doon sa business nating sinimulan. So hopefully maging successful naman din yon at ayan, so pa konti-konti makita naman din siguro natin ang magandang resulta nitong negosyo na to at bilang retirement na rin para sa aking mga magulang ay makatulong ako para meron naman din silang source of income. Ipapark lang natin tong ating motor at tatalian naman ito ng mga crew dito sa barko para secure yung ating motorsiklo. Kaya rin tayo pinapark dito dahil meron nga tali dyan sa gilid. Dapat na lang sa tali, sir. Ba't di ba kasi, sir? Ayun guys, makikita ninyo sa likod ng aking motorsiklo, meron tayong dalang napakalaking electric fan, tapos itong mahabang box. Konti lang naman din yung aking mga kasabay dito sa biyahe, kaya nakakapaglibot-libot tayo dito sa barko. Ayun guys, at exactly 2 AM, nandito na tayo sa Calapan Port. So umalis tayo ng Batangas Port around 11 o'clock ng gabi. So
kasama yung pagmamaniobra. So mga less than 3 hours din yung biyahe. So ayan, shoutout ulit dito sa Starlight. Ayan, shoutout din sa mga kasama or kasabay nating mga riders. So ayan, Starlight Eagle. So ayan, nasakyan nating barko ay Starlight Eagle. Ang biyahe naman natin ngayon ay from Calapan going to Bulalakaw, Oriental, Mindoro. So ayan, kung makikita nyo guys sa likod ko or dun sa selfie na in-upload natin, yan, meron tayong karga ditong membrane vessel and electric fan. So dun sa box natin, ang karga pa niyan ay 6 na kilo ng cleaning chemicals. Then meron tayong isa pang motor pump na nakalagay dyan at iba pang gamit natin. So, ang gamit natin sa storage ng ating mga damit at mga personal na gamit ay yung ating Immortal top box bag or Immortal top bag. Ayan. So, ayan, minamount siya sa taas ng ating top box. Ayan, toklak. So, ang tansya ko, darating tayo ng Balatasan, Bulalakaw, Oriental, Mindoro around 4 o'clock or 5 o'clock, mga ganang oras. So, tingnan natin kung maganda yung kalsada, edi mas mabilis yung ating biyahe. Kapag medyo matraffic or may mga ginagawang part, baka abutin tayo ng mga 3 oras, no? Ulan na lang nito. Ayun, siguro pakita ko na lang mamaya siguro yung mga area kung saan malapit na tayo dun sa mga arko or mga markings. Oh, Few moments later. bakit parang gumagalaw? Much later. At pagkalipas nga ng halos kulang-kulang 1 oras, nandito na tayo sa parte ng Socorro. So yan, ito yung isa sa mga lugar na napakaraming twisties. So pagpasensyahan nyo na guys at binilisan ko na rin ang video na to dahil wala rin namang masyadong makikita at gabi. So meron tayong kasabay dito na X-Max dyan sa likod at shoutout sa inyo mga paps. So hindi ko na lang din pinakita dahil nga hindi rin kita kapag hinarap natin yung camera doon sa likod dahil medyo malayo yung kanilang distansya, although nakakasunod naman sila sa aking pacing. So yun, ilang bayan na yung ating tinagos na medyo mabilis yung ating patakbo dahil nga wala na rin masyadong sasakyan at tao at kung ano namang mga pwedeng maging obstruction or sagabal doon sa ating biyahe. So kaya yan, minabuti ko magpatakbo ng matuloy na pagkalipas ng halos 2 oras, nandito na tayo malapit sa aming bahay. So ito po yung aming bahay at tapat po ng aming water refilling station. So ayan, at safe and sound po tayo nakarating dito, buo, kompleto at walang galos. So ayan, at pinatay ko kagad yung aking motorsiklo dito dahil nga alas 4 na ng madaling araw tayo nakarating dito sa bahay at natutulog na yung ating mga kasama dito sa bahay, yung aking kuya, pamilya at aking mga magulang. So ayun, at maraming salamat sa inyo guys, and this is me, Tonton Motovlog, always reminding you to live and ride responsibly. Babush!